lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray,
The rock that is high.
Let your word be born in the manger, oh my heart. Amen. Glory to God. Let's clap our hands to the Lord this evening. Amen. Napakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Tayo ay manatiling nakatayo sa gabi ito. Tayo ay mabasa o mananalangin sandali. Amen. Let us bow our heads in prayer. Lord, salamat Panginoon sa unang gawain ngayong taon ito. Lord, ang sabi mo sa amin, in the beginning, God, at sa lahat, Panginoon, ng bagay, nais po namin na ikaw at siyang maging umpisa at pasimula ng lahat. Sa gabi ito, Lord, nagkakaisa kami at nagpapasalamat sa isang taon na kabutihan mo sa amin. Sa mga pagpapalang aming tinanggap, sa kagalingan, Panginoon, na aming tinanggap, sa pag-iingat na iyong pinagkaloob sa amin. Hanggang sa lahat, sa kaligtasan, na iniingatan mo, Panginoon, at iingatan hanggang sa araw na kami ay kunin sa lugar ito. Lord, dalangin nga po namin ngayong gabi si Sister Linda na nasa banig ng karamdaman. Lord, ang kanyang kagalingan ay aming inihiling. Lord, nais namin na yung nagal na dugo ay siyang lumukot sa kanyang ngayong gabi. At Lord, alisin mo ang mga sakit, ang mga bakterya sa kanyang katawan. Ano mang Panginoon na hindi maayos, kinukumit namin, Panginoon, sa iyong kamay. Lord, we look to the promise at the cross. Sabi mo sa amin, Lord, na by your stripes at Calvary, we are healed. Panginoon, clinic-claim namin ang bagay nito para sa kanya. Lord, we give you all our praise once again. In the name of our Lord Jesus Christ and Savior, we ask all these things. Amen. And God bless you, mga kaupo po tayo lahat. Amen. Pasensya na at medyo na-delay tayo ng ating umpisa. At halos 30 minutes tayong na-delay at hindi ko alam kung maganda yung ating audio ngayon. Mga kapatid po natin sa internet kasi karoon po tayo ng technical problem. But anyway, ang gabi ito ay we want it to be as solemn as possible. At nais po natin mga kapatid na i-observe ito ngayong gabi sa ang tinatawag mga kapatid na feet washing and communion. Inilaan po natin ang unang service po natin kaya po tayo nagdaos ng gawain ngayong gabi. Sapagkat hindi po natin pwedeng gawin ito mga kapatid na umaga o kaya ng hapon. Ngayon, ang mga kapatid po natin na nasa Zoom o kaya ay nasa FB Live, sila ay magkakasya sa pamamagitan ng panunood at sila ay maaaring makasama natin sa espiritu ng feet washing at ng communion. Hindi natin sila po pwedeng i-accommodate yamang wala sila ngayon sa ating physical service. So ang mangyayari, tayo ang gaganap ng kapatid ng simbolo ng feet washing at communion ngayong gabi. At tayong lahat ng kapatid, physical and online meeting or service, tayo naman mga kapatid ay magkakasya sa spiritual na meeting po ng lahat. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos at ngayong gabi ay nais kong mangusap ng isang maikli na message na nais kong pamagatang the mystery of the stolen silver cup. Minsan ay nagawa ko na po na ma-discuss sa inyo ang hiwaga, mga kapatid, ng pilak o sarong pilak sa kamay ni Jose. Ngunit ngayong gabi ay nais ko mga kapatid na balikan natin at tingnan naman po sa ibang anggulo. So now this evening we will talk about the mystery of the stolen silver cup. Now, nais kong tingnan natin ang Genesis chapter 44 and verse 1. Okay, Genesis 44:1. And he commanded the steward of his house, saying, fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. And put my cup, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money,
And he did according to the word that Joseph had spoken. 3. And as soon as the morning was light, the men were sent away, they and their asses. And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men, and when thou dost overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? Is not this it in which my Lord drinketh? And whereby indeed he divideth, ye have done evil in so doing. Now dito sa ating binasa sa verses 1 to 5, iniutos ni Jose, mga kapatid, sa katiwala ng kanyang bahay. So meron siyang isang Egyptian steward, at kagaya ito mga kapatid ni Abraham na meron namang isang steward na taga Damascus, ang pangalan niya Eliezer, na sabi niya sa kanyang katiwala ng kanyang bahay na punuin niya ng mga pagkain ng mga bayong ng kanyang mga kapatid. So ang 10 o 11 kapatid ni Jose na galing mga kapatid sa lugar ng Kanaan ay pumunta sa Egypt upang bumili ng pagkain. Sa kanilang pag-uwi, ang sabi ni Jose ay ganito, punuin ninyo ng mga pagkain ang mga bayong ng aking mga kapatid. At napakaganda na isipin na ang utos ni Joseph ay kung gaano ang kanilang kayang dalhin o kung gaano ang kaya nilang madadala. So, inilagay din ang salapi ng bawat isa sa labi ng kani-kanyang sako o kaya ng kani-kanyang bayong. At pinalagay din ang saro, mga kapatid ni Jose, doon sa labi ng bayong ng bunso na si Benjamin. Si Joseph ay mayroong silver cup. So, ang kanyang gagawin ay isa-set up niya ang kanyang 11 kapatid upang bumalik uli sa Egypt. At ang sabi ni Jose ay ilagay ang kanyang silver cup o kaya ay sarong pilak doon sa loob ng sako ni Benjamin. At nang sila ay makalabas na sa bayan, ayon sa ating mga binasa po dito sa harapan, at hindi pa po sila nakakalayo, hinabol sila ng katiwala ni Jose at ng ilang mga kawal at sila ay inabutan. At ang sabi mga kapatid ng katiwala, bakit ginantihan ninyo ng kasamaan ang ginawang kabutihan ng aking Panginoon? Hindi ba ang sarong iniinuman ng aking Panginoon at tunay na kanyang ipinanguhula ay kinuha ninyo? Ang sabi niya ay, kayo ay gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. Now, upang makuha natin ang kwento, nais kong basahin natin ang susunod na slide, so verses 13 and 14. Then they rent their clothes and laded every man his ass and returned to the city. And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there, and they fell before him on the ground. Ibig sabihin, mga kapatid, nakita nga ang nawawalang sarong pilak doon sa sako ni Benjamin. Sabi ng kanyang mga kapatid, hindi namin kinuha o kaya ninakaw ang sarong pilak ni Jose. Hindi namin po pwedeng gawin yun sapagkat kami ay natatakot sa kanya. At sila ay kampante na ito ay wala sa kanilang mga sako, kaya binuksan ng katiwala ang sako magmula doon sa panganay hanggang doon sa bunso. At nagkaisa sila, lalo na si Judah, siya ay nagsabi, kung sino sa aming mga magkakapatid ang kumuha ng sarong pilak, ay inyong gawing alipin magpakailanman. At siya ay kinakailangang mamatay. So binuksan mga kapatid ng katiwala ang 11 sako, inumpisahan kay Ruben, sumunod kay Simeon, hanggang doon sa pinakabunso at nakita ang hinahanap na sarong pilak, mga kapatid, sa sako ni Benjamin. At dito, sila ay lubos na nadalamhati, hinapag ang kanilang mga kasuotan, at sila ay napilitang bumalik, mga kapatid, sa bayan. Okay.
Now, bago tayo mag-uumpisa sa maikling aral ng salita ng Diyos ngayong gabi, ang Biblia ay nagtuturo ng tatlong mahalagang mga metal. Kung tawagin po natin ito ay oro, plata at mata, o kaya sa wikang Ingles ay gold, silver, and bronze. Yung bronze sa Biblia ay tinatawag naman na brass. So, gold, silver, and brass. Kagaya ng kulay ng rainbow na merong mga kahulugan, kagaya ng mga kurtina sa loob ng templo o tabernakulo na mayroong mga kahulugan, ang tatlong metal pong ito ay meron ding pinapakita sa atin na kahulugan. Ang gold ay nangungusap ng titi, ang silver naman ay redemption, at ang bronze o kaya brass ay judgment. So, it speaks about deity, and then redemption, and then judgment. So, yung gold, silver, and brass, deity, redemption, and judgment, sa Book of Revelation, ito ay type ng 7 church ages. At saka 7 seals, yan naman ang silver. 7 vials, yan naman mga kapatid. Ang brass o kaya ay judgment. So, 7 church ages, that's the gold. 7 seals, now that is the silver. At mga kapatid, 7 vials, now that is the brass, the judgment, or the bronze. So, balikan natin mga kapatid itong scripture natin. Okay, silver is the type of redemption. At ang redemption ay mayroong tinatawag na halaga. Redemption has a price. It is not free. Ang salvation, free. It is by grace we are saved. But redemption, now this is the process how we were saved. Now, this has a price. So, may meaning ang redemption na itinuturo sa atin ng message of the hour. Redemption means to buy back. Halimbawa, ikaw ay naisanla, at ikaw ay babayaran at babalik mga kapatid yung pawn item doon sa dating may-ari. So, redemption means buyback. Kaya pag ikaw ay pipila sa pawn shop, nandoon mga kapatid yung sanla, bigay yung item, nandoon din naman sa isang window yung salitang tubos o kaya redeem, ibabalik yung item kapag nabayaran na doon sa may-ari. So, redemption also means to bring back or to restore to former position or to the original condition. Now, hindi ko na inilagay dyan sa slide, pero message ng prophet sa book of Exodus, ang sabi niya, redeem means to be brought back, to put in its right position. Sabi ni Brother Branham, to redeem anything is something that's went out or it is out of its natural place. Its real place. So ito ay nawala sa kanyang totoong kalagayan o kaya sa kanyang totoong lugar. And to redeem is to bring it back to its place. O kaya ay sa kanyang original or normal condition. So kung tayo ay babalik mga kapatid sa normal condition para tayong balik sa old normal, in a sense, ang ibig sabihin po niyan ay redemption. The Holy Spirit, through the blood of Jesus, redeems us back in our right position as sons and daughters of God. So, tandaan natin, redemption is to bring back. Punta tayo sa 1 Peter, chapter 1, verse 18 and 19. Makikita natin sa 1:18 and 19 ng Peter, ang cost o kaya ay price of redemption. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga corruptible things, ang sabi ni Peter, o kaya ay mga bagay na ito na nasisira, kundi sa pamamagitan ng hindi ng ginto at pilak. We were not redeemed with corruptible things, okay, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. So we say amen. So, hindi pilak at ginto o kaya ay kayamanan ang ipinatubos sa bawat isa sa atin. Kaya, as sinabi ko kanina, ang kaligtasan ay by grace we are saved, it is free.
Hindi mo kinakailangang magbayad sa iyong kaligtasan. Kaya lang, kung paano dumating, mga kapatid, yung kaligtasan sa atin, na si Kristo ang nagbayad po doon sa krus. So, redemption comes with a price. Kaya dito ay nais ni Peter na makita natin na huwag nating baliwalain ang ginawa ni Kristo, mga kapatid, na sakripisyo sa atin. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, as of a lamb without blemish and without spot, now we were redeemed. Now, meron ako ipapakitang verse at basahin ko, Exodus 38:26. A beka for every man. Ang ibig sabihin ng beka ay half a shekel. Ang ibig sabihin naman ng shekel ay measurement, mga kapatid, na ginagamit para sa silver. After the shekel of the sanctuary, for everyone that went to be numbered, from 20 years old and upward, for 600,000 and 3,555 men. So, merong tig-isang beka sa bawat lalaki. At ang isang beka ay kalahati ng isang siklo. O kaya sa English, pakinggan niyo, it is half a shekel. Now, sa dakong ibaba ng 26 ay makikita natin na magmula sa 20 taong gulang patanda sa 603,550 lalaki, ang bawat isa ay nagbayad ng beka o kaya ay half a shekel of silver. Now, kapag ang tao ay i-redeem, kapag ang isang lalaki, lalo ito ay bata, kapag ito ay tutubusin, ang pantubos ay half a shekel of silver. At ginagawa ito, pakinggan ninyo maigi, kapag nagkakaroon ng census. O kaya, kapag nagkakaroon ng pagbibilang ng kung gaano karami, mga kapatid, ang mga lalaki doon sa Israel. Let us say, kagaya nito, 20 years pataas. So, sino mang lalaki na kasama doon sa pagbibilang ay kinakailangang magbayad ng half a shekel of silver. Sapagkat ito ay price of redemption. So every man-child must be redeemed with half a shekel of silver. Now, sa 2 Samuel 24 verse 1, gusto kong maging mabilis ang point natin dito kasi ini-emphasize lang natin na ang silver ay connected sa redemption. Ang sabi diyan sa verse 1, again, the anger of the Lord was kindled against Israel. Katatapos lang ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ni Saul, ang daming namatay. At ngayon siya ay nagagalit ulit. And he moved David against them to say, go, number Israel and Judah. So, yung 2 Samuel 24, now this is numbering separate from the numbering that Moses did. Lahat ng nasa census ni Moses, lahat ng man-child ni-redeem ng half a shekel. O kaya ay kalahating shekel ng ginto, na silver. So verse 2, for the king said to Joab, uncle niya yan, the captain of the host which was with him, go now through all the tribes of Israel from that even to Beersheba. Parang magmula Apari hanggang Hulo, kung sa Pilipinas. And number ye the people that I may know the number of the people. So ang ginawa ni David, nagkaroon siya ng census, binilang niya ang Israel, okay, ngunit hindi siya kumolekta ng half a shekel sa bawat lalaki. So, now that this is one of the reasons, ang pag-asang reason pa kung bakit ang Diyos ay nagalit sapagkat nais makita ni David kung gaano karami at kalaki ang kaharian. Ayaw ni Lord magtiwala sa sariling kakayahan. That's number one. Pero, mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit hindi ito maayos sa paningin ng Diyos, sapagkat parang sinasabi ni David, redemption is free and there is no cost to redemption.
Kaya sinasabi ko nga, ang salvation at saka redemption magkaiba. Kasi ang salvation by grace, hindi sa pamamagitan ng work. Pero ang redemption, mga kapatid, para tayo ay maibalik sa dating ayos, sa dating posisyon, kailangan ng bayad. At ang pambayad, higit pa sa gold and silver, the blood of Jesus Christ. Shall we say amen? So, sinasabi ni David, parang, ang sabi niya, redemption is free and there is no cost to redemption. Punta tayo sa verse 24. And the king said unto Araunah, sa ibang book, ang pangalan naman niya ay Ornan, di ba? Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Sapagat nagkaroon, mga kapatid, ng 3 araw na salot, pinapili si David. Ayaw ko nang pumunta sa detalye. 7 years na famine, 7 months, mga kapatid, na siya ay lulusubin ng kanyang mga kaaway, o kaya ay 3 araw, mga kapatid, na magkakaroon ng salot. So, pinili niya yung dulo. Sabi niya, let me fall into the hands of God. So, in short, 70 innocent men died at that moment. 70,000 people died at that moment. At mga kapatid, sabi ng Panginoon na nakita ni David na hawak ng Diyos, mga kapatid, yung kanyang sword, at siya ay huminto doon sa lugar na kung tawagin ay Moriah, threshing floor, mga kapatid, ni Araunah. At ang sabi ng prophet na si God, mag-alay ka ron, at nag-alay si David doon, ibinibigay ng libre, pero ngayon, natuto na si David because God is teaching David about the price of redemption. Amen. So, binili ni David, mga kapatid, yung lupa, okay, sa halagang 50 shekels of silver and how many, hindi ko na nakalimutan ko, how many shekels of gold. So, binili niya ito at doon, mga kapatid, nag-alay si David at ang sabi ng verse 25, the plague stayed from Israel. Huminto yung sana. Now, ang templo ni Solomon, diyan itinayo. At mga kapatid, kung titingnan natin ang scripture, hindi na po natin babasahin kasi hindi ko isinulat diyan. Now, Joshua chapter 18, 21 hanggang 28, nakalista rito ang lahat ng mga lungsod na mana ni Benjamin. And one of the cities listed, okay, that belongs to the tribe of Benjamin. Now, one of them was Jebus. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, city of Jebus na naging city of Jerusalem sa panahon, mga kapatid, ni David. So, isipin po ninyo, mga kapatid, ang templo ni Solomon, okay, na nandoon sa lugar ng Moriah, kung saan inihandog ni Abraham, ang kanyang anak, ni si Isaac, na ito ay nasa lupa ni Benjamin. Okay, ito ay nasa lupa ni Benjamin. Bakit mahalaga si Benjamin ngayong gabi? Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang nawawalang sarong pilak na natagpuan doon sa labi ng sako o kaya ay bayong ni Benjamin. Now, merong mahalagang bagay bago tayo magtapos ngayong gabi na dapat makita natin tungkol kay Jose o kaya Joseph at saka si Benjamin. Sila ay magkapatid sa ama at magkapatid sa ina. Galing sa isang sinapupunan ni Raquel, okay? At mga kapatid, sila ay anak ni Jacob. So they were blood brothers. Bilang mga message believers, mabilis natin pwedeng sabihin, si Jose ay type ni Jesus, son of perfection,
Samantalang si Benjamin, pinakamaliit kasi bunso, type ng 144,000. Hindi ito mali, ito ay tama. Tama ito. Okay, si Joseph at saka si Benjamin ay parehas na binigyan ng dalawang pangalan. Si Joseph, ang kanyang pangalan, mga kapatid, ay nangangahulugang God will add. Nung isilang, mga kapatid, ni Rachel, si Rachel ang nagsabi, God will add. Kasi alam niya na may kasunod pa. Diba? So may meaning ang lahat ng pangalan. Ano ang pangalan mo? Okay, merong malaking kaugnayan yan sa iyong pagkatao. Okay, sa Genesis 41:45, and Pharaoh called Joseph's name Zapnath-Paneah, and he gave him to wife. Next. Okay? So wala ba tayo Genesis 41:5? And Pharaoh called Joseph's name Zapnath-Paneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, and Joseph went out over all the land of Egypt. So, sinasabi natin si Joseph at saka si Benjamin nagkaroon ng dalawang pangalan. Si Joseph ay dating Jose na naging Zapnath-Paneah. Ang ibig sabihin ng pangalang Zapnath-Paneah ay revealer o kaya ay one who reveals the mysteries. Meron din siya mga kapatid, asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Asenath. So, kung si Joseph naging Zapnath-Paneah, revealer ng secret things, ang kanyang asawa, maging type ng bawat isa sa atin, type ng bride, siya naman ang receiver of the secrets. So, his wife is the receiver of the secrets or the mysteries. Punta tayo kay Benjamin. Nung si Rachel ay manganganak malapit sa Bethlehem kung saan ipinanganak si Christ, amen. Shall we say, praise the Lord? Okay, siya ay sumigaw sapagkat lalabas na si Benjamin. At ang pangalang ibinigay niya ay Ben-Oni o kaya ay Benoni. Ang ibig sabihin ng Ben ay anak. So, ang ibig sabihin ng Benoni ay son of sorrows. Pero, nung siya ay mamatay, pinalitan ito ni Jacob. At ang sabi ng Biblia, tinawag niya yung bata na Benjamin. Ang ibig sabihin ng Benjamin ay son of the right hand. So, namatay si Rachel, okay, ayaw ni Jacob na maging son of sorrow si Benjamin, kaya tinawag niyang Benjamin, ang ibig sabihin ay the son of the right hand. Sa Isaiah 53, makikita natin si Christ. He was the man of sorrows, unacquainted with grief. So, buhay, mga kapatid, yung character ni Christ kay Benjamin. Kasi sa Isaiah 53, si Christ ay Benoni. Ang ibig sabihin, siya yung son of sorrow. Siya yung Lamb of God that will be slain, okay, for the redemption of the world. Pero mga kapatid, pagkatapos niyang mamatay, sabi ng Biblia, si Jesus ay inilagay sa kanang kamay ng Diyos. He was now sitting at the right hand of God. So, okay, siya ay kagaya ni Benjamin on the right hand. Okay, a son of sorrow who became the son of the right hand. Now, ito ay transformation o kaya change ng ministry ni Christ. From the Son of Man, okay, to the Son of David. O kaya ay change of ministry from the Lamb of God to the Lion of the tribe of Judah. Okay, ngayong gabi, si Jesus ay type ni Joseph at titingnan din naman natin si Benjamin, hindi lang type ng 144,000, type ng bawat isa sa atin, bride of Jesus Christ. Shall we say amen? Amen. Now, balikan natin sa ating pagtatapos ang Genesis 44 verse 1. And he commanded the steward of his house, saying, fill the men's sacks with food as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. So,
si Joseph, si Christ, meron siyang steward. Ang steward dito ay type, this is a gentle steward, ito ay type, mga kapatid, ng servant at supper time sa Luke chapter 14, 16 to 17. Siya yung tumatawag, mga kapatid, come, all things are ready. And this is the ministry of William Branham in the evening time. Ministry ng prophet. Okay. Nakita ko yung salita diyan, mga kapatid, sa verse 1, as much as they can carry. Hindi ka bibigyan ni Lord ng blessing at saka ng gift at the same time ng pagsubok na hindi mo kayang dalhin. Because unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. He only gives us, kagaya ng ating inaawit na kapatid, what we can handle or what we can carry. Kung ito lang ang gift na ibinigay ni Lord, kasi yan ang kaya nating dalhin. Ito, mga kapatid, yung ibinigay sa atin, mga kapatid, na responsibility, kasi yan yung ating kayang dalhin. Ito, mga kapatid, ibinigay sa atin ni Lord the treasures, kasi yan ang kaya nating i-handle. So that is according to God's economy. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. So verse 2 ay isa-set up ni Joseph, si Benjamin, para maunawaan natin ang redemption. Ito ang kanyang instruction. Again, we read, and put my cup, the silver cup. Ang silver cup, silver represents redemption. So yung silver cup ay ilalagay in the sack's mouth of the youngest. So very specific, hindi doon sa eldest, hindi doon sa older, hindi doon sa younger, ilalagay doon sa youngest. And he scored money, and he did according to the word that Joseph had spoken. So, the cup is given to Benjamin, type of the bride. Hindi nilagay, mga kapatid, sa ibang mga kapatid. Hindi. Now, ilalagay ito doon sa sako ni Benjamin. Palalabasin ni Jose na ninakaw ni Benjamin. Pero ang totoo, it was not stolen. It was placed in the sack of Benjamin. Sapagat ang bride ng kagaya ni Benjamin ang tatanggap ng mystery ng redemption. At ito, mga kapatid, ay bahagi ng isang drama. Ito ay bahagi ng isang plano. Punta tayo sa verse 5 kaagad. Makikita ninyo saan ginagamit ang silver cup. Is not this it in which my Lord drinketh? Di ba sa pamamagitan ng sarong ito, napilak, diyan umiinom ang aking Panginoon? Umiinom ng tubig at umiinom ng alak. And whereby indeed He divided, ye have done evil in so doing. Tingnan niyo salitang divided. Siya ay nanguhula. Hindi dahil sa inkantador si Joseph, kundi sinasabi diyan sa verse 5, kayang sabihin o kaya ay i-foretell o kaya i-prophesy ni Joseph ang future. Kaya niyang isiwalat kung ano ang mangyayari sa future sa pamamagitan ng sarong pilak na ito. So, ginagamit ang sarong ito upang basahin ang sekreto ng hinaharap. O kaya ay, mga kapatid, upang magkaroon ng spiritual insight o kaya ay prophecy. Mapapansin ba ninyo ngayong gabi? Napansin ba ninyo ngayong gabi na si Benjamin lamang ang tumanggap ng sarong pilak? At ang sarong pilak na ito, mga kapatid, na tinanggap ni Benjamin ay nagsasabing kung ano meron si Jose, meron din si Benjamin. Sabi say amen. Si Jose ay propeta, si Benjamin, mga kapatid, siya din ay gagawing propeta. Kasi type siya ng bride. She is going to prophesy again. Ang ibig sabihin, Benjamin himself will have the same quality of prophetic behavior. He did not actually steal it, but it was placed inside his sack. Okay.
So, yung sarong pilak, nasusundan po ba ninyo? Si Jose ang may-ari nito, may nilalagyan niya ng tubig upang inuman, nilalagyan niya ng alak upang inuman. Yung alak at tubig ay simbolo ng Espiritu at ng revelation. Amen. Water is the Word of God. Okay, and wine is also the Spirit or the revelation and the stimulation of revelation. So ordinarily, ang mga Egyptian ay umiinom gamit mga kapatid, ang isang sarong bronze o kaya ay brazen cup. Hindi po silver cup. Pero si Joseph, siya lang ang gumagamit ng silver cup. Okay. Punta tayo sa verse 13. Puntahan po natin ang verse 13. Then they rent their clothes and laded every man his ass and returned to the city. So wala silang magawa. Yung silver pilak ay nakita. Tingnan niyo kung ano ang ginawa ng silver cup. Tingnan niyo kung ano ang ginawa ng silver cup, mga kapatid, sarong pilak sa kanila. Okay, nang napilitan silang bumalik doon sa Egypt. Because redemption means to go back. O kaya ay to bring back. 14. And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there. Tingnan niyo yung susunod na verse o kaya statement ng verse 14. And they fell, 11 of them, before him on the ground. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Now, ilang beses nang nakapunta? 2 beses nang nakapunta ang mga kapatid ni Joseph. Ang tuwing sila ay nagkikita, sila ay yumuyuko sa lupa bilang paggalang. Pero ito po ay kakaiba. Yung verse 14 ay kakaiba sapagkat yan ang exact fulfillment ng kanyang dream na actually isang vision. Nakita niya 11 bituin. Mga kapatid, at 11 sako. Humahalik at mga kapatid yumuyuko. Ang ibig sabihin, nagpapasakop sa kanya. Kilala ni Joseph ng kanyang mga kapatid, yung kausap niya, 10 silang naroroon at yumuyuko at lumuluhod sa harapan niya. Pero alam niya na hindi pa yun, mga kapatid, sapagkat kulang pa ng isa. Ngayon, diyan sa verse 14, nakita ni Joseph na kompleto na at alam niya, mga kapatid, ito ang eksaktong fulfillment ng kanyang pangitain. Okay, perfect na fulfillment, hindi po partial, kundi perfect na fulfillment ng pangitain. Ang isang vision maaaring 95% na nangyari na. Pero kinakailangan antayin natin ang 100% na kaganapan nito. Shall we say, praise the Lord? Because redemption is to fulfill the vision. Ilagay lang natin dito sa second to the last na verse natin, or third to the last, Genesis 45, 1 and 2. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. And he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. Ang prophet lang sa age ang nagpaliwanag nito at drinamatize niya. Pinaalis pati ang asawa at pinapunta doon sa palasyo. Sabi niya, type ng rapture. Kasi itinuturo ni Brother Branham, mga kapatid, ang si Joseph as Christ at saka si Benjamin as 144,000. Okay, kasama ang kanyang mga kapatid. Kaya sabi niya, rapture muna, okay, bago kakausapin ang mga Jewish brothers. Pero, ngayong gabi, ay tingnan natin sa ibang anggulo. Okay, sa verse 1, si Joseph ay hindi na kaya, mga kapatid, na i-contain ang kanyang emosyon at siya ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid. Gusto ko makita natin ng ibang silip, though that is the opening of the word. He revealed himself. Now, revealing himself is the opening of the word. It is the third point. And he wept aloud. Gaano kalakas?
7 thunders uttered their voices. So he cried, he wept aloud. Gaano kalakas ang kanyang sigaw na sabi ng Bible, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard, so 7 thunders uttered their voices when he cried. Diba? So Joseph, okay, is Christ, and Benjamin, we can say, is also the type of the bride. So kung bakit, mga kapatid, frame up, sinet up si Benjamin upang bumalik uli kay Joseph sapagkat kinakailangang mangyari ang tinatawag na redemption. The silver cup means redemption. Kung si Joseph ay may silver cup, si Jesus ay meron ding silver cup. Tingnan natin ang verse sa communion. Matthew 26 and 26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." 27, and he took the cup. So si Joseph meron siyang silver cup. Ginamit niya ito para ipakita, ipahayag ang redemption story. Pero si Jesus, ang totoong Joseph, siya ang totoong son of perfection, meron din siyang silver cup. Pastor, saan yung silver? Hindi sinabi ko anong metal, it is a cup, pero it is also a silver cup because this cup also represents redemption. He took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it." 28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many, for the remission of sins. So yung dugo ni Kristo, mga kapatid, ay sinisimbolo ng alak na yun. Ang sabi niya, ito ang dugo ng bagong tipan na siyang nabubo dahil o para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That is the price of redemption. The precious blood of the Lamb. 29, "But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom." So Joseph has a cup, a silver one. Jesus has a silver cup also. It is a cup full of grape wine, which symbolizes the blood, which is the cause of redemption. Sa Biblia, kapag ikaw ay nakiinom kasama, mga kapatid, ang mga makasalanan, o kaya ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, para ka na rin nag-partake, mga kapatid, sa kanilang religion. So, kapag sila ay nakikipagsanggunian sa masamang espiritu o ginagawa nila ito para sa mga dyablo, ang ibig sabihin, para ka na rin nakisalamuha sa mga dyablo kapag ikaw ay kasamang uminom gamit ang kanilang mga saro. Pero itong Lord's Supper, itong silver cup ni Jesus Christ, mga kapatid, kapag kasama natin siyang iinom, kasi ang sabi niya, inumin ninyo ang sarong ito ay dugo ng bagong tipan na ibinigay bilang kapatawaran ng inyong mga kasalanan, nang ipinapakita nito ang pakikipagkaisa natin, hindi with fellowship with devils, kundi in union or in oneness with the Savior, Jesus Christ. So, ito mga kapatid, yung araw na tayo ay nag-aasam, na tayo ay makabalik, mga kapatid, doon sa dati. At ano yung dati? Hindi yung pre-COVID, kundi, mga kapatid, yung ating pinanggalingan before the foundation of the world, no, yun yung nais natin, mga kapatid, na balikan. Pansinin sa ating nalalapit na pagtatapos, hindi na ako iinom muli, sabi ni Christ, ng alak na ito hanggat hindi ko ito iinumin kasama kayo doon sa kaharian ng ating Ama. So the next communion is going to be a communion in a new land, in a new body. Kapag itong katawan natin, ito'y napalitan na ng hindi nasisira ang katawan. At mga kapatid, kapag tayo ay pupunta, dadako na doon sa lupa, hindi lupang ito, kundi doon sa lupang kinaroroonan ng Panginoon. After the rapture, then we are going to have communion with Him again.
Our last verse is Romans 8 verse 23. Ang sabi ng Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, for the redemption of our body. Marami nang ginawa ang dugo ni Kristo sa atin. Ang dugo niya ay tumubos sa atin sa sumpa ng kasalanan. Shall we say amen? Ang kanyang dugo, mga kapatid, siya ang nagbayad para sa ransom nating lahat upang tayo ay mapalaya. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, hindi pa lubos o ganap na natutupad ang lahat na dapat mangyari. Sapagkat darating ang final redemption. Ito ay magtatapos, ang sabi ng Bible dyan sa verse 23, to wit, the redemption of our body. Hindi lang tayo tinubos sa kasalanan sa pamamagitan ng silver cup. Hindi lamang tayo tinubos sa penalty ng kasalanan. Hindi lamang tayo tinubos at pinalaya sa mga umaalipin sa atin. Anong kasalanan ng umaalipin sa inyo ngayong gabi? Ano mang karamdamang umaalipin, may isa pang gagawin ng dugo ni Kristo para tayo ay tubusin. At ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating katawan. That is going to be a new body, and then in a new land, we are going to drink the new wine. Let us all stand as we solemnly sing Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Brothers and sisters, okay, tayo dadako sa ating communion ngayong gabi, pagpalain tayo ng ating Panginoon. So we are going to have our communion this evening. Yumuko tayong lahat, Ama, salamat sa araw na ito at aming gaganapin ang isa sa iniutos mo sa amin na kami ay, Lord, habang nag-aantay sa iyo, ay gaganapin, Panginoon, ng pagkain, ng tinapay at ng pag-inom ng alak. At ganoon din ang paghuhugas ng paa na simbolo ng pagpapasakop at pagpapaalipin sa bawat isa. I-bless mo nga kaming lahat ngayong gabi, lalo na ang bawat isa na naririto sa aming gawain sa lugar ng pulilan. Itinataas ka namin minsan pa sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ito po may samot hiling. Amen and amen. Amazing grace, solemnly as we worship the Lord, how sweet the sound that saved a wretch like me. Praise the Lord. Let's sing it all together. Amazing grace, how sweet the sound. Let's worship the Lord, brothers.
have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. And after the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore soever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let the man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many asleep. So, ibinabalik tayo ng ating binasa, mga kapatid, sa mga bagay na dapat gawin bago mag-partake ng ating communion. Tinapay at alak ng Diyos. Now, we must examine himself. We must eat and drink worthily. Because if not, tayo ay kakain at iinom ng sumpa sa ating mga sarili sapagkat hindi natin kinikilala ang katawan ng ating Panginoon. Ito ay dahilan ng pagkakaroon ng marami daw na mahina at masakitin at marami ang namamatay o maagang natulog. Sabi ng Bible, if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chosen of the Lord that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. Antayin natin ang bawat isa. Hindi dahil sa sila ay manggagaling sa kung saang lugar, kundi antayin natin sila, mga kapatid, baka sakali tayo ay merong kaalit, o kaya ay meron tayong hindi kausap, o kaya ay meron tayong kasamaan, mga kapatid, ng loob. Kaya sabi ni Paul, let us tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together under condemnation, and the rest will I set in order when I come. Let us sing the chorus as we prepare our hearts for this solemn thing this evening. Amazing Grace. Isipin natin ang ating Panginoon na napayubay sa krus ng Kalbaryo, at dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, tayo ay nagkaroon, mga kapatid, ng kaligtasan. Hallelujah. Yes, Lord. Isipin natin siya na nabayubay. Isipin natin ang sakripisyo ginawa ng ating Panginoon. Oh, thank you, Lord. Sa huling pagkakataon,
dumaloy para sa aming kaligtasan. Panginoon, ginawa ito ng Israel ng bawat isa ay hindi nagkaroon ng anumang karamdaman. Panginoon, kami ay nasa kalagitnaan ng pandemic. Hayaan mo na ang mga simbolong ito na aming gagawin, Lord, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak, hindi lamang maging makabuluhan, kundi kagaya ng panalangin ni Brother Branham, ay magbigay sa amin, Panginoon, ng kagalingan, magbigay ng protection. Sino man, Panginoon, na may physical problem, iyong pagalingin. At Lord, higit sa lahat, ang sino man may spiritual problem. Lord, nais naming bumalik sa krus ng Kalbaryo ngayong gabi. At Lord, makita namin sa umpisa ng taon na Ikaw ay nabayubay para sa aming lahat. Ikaw ay namatay upang kami ay mabuhay. Lord, ito ang dahilan kung bakit kami naririto. You bless the bread and you bless the wine. In Jesus' name, Amen. Nais kong tawagin lahat ng mga papartake ng communion ngayong gabi na pumarito sa harap. Ang kapatid, pipila na lang sila, pakipila na lang sila, Brother Jojo. Isang pila. Okay. Amen. Mother Wardy, bigyan mo sila ng isa. Walang baba? Sino pa? Panginoon, sabay-sabay namin kakainin ng tinapay. Bless mo ito at nawa ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin. Papaano ang katawan mo, Lord, ay inubog para sa amin. Lord, ito ay simbolo ng iyong katawan. Ito ay simbolo din ng iyong sakit. Pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Sabi-sabi po natin kainin ng tinapay ngayon gabi. Panginoon, nasa aming kamay ang alak. Ito ay ubas, Panginoon.
He riseth from the supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said unto him, He that is washed needed not save to wash his feet, but is clean every whit. Ye are clean, but not all. Higher ground. The upward way, you heights I gain. So nice namin tawagan ng mga maunang mga sisters dito. Amen. Na magpapalitan sa pagbubugas ng paa. Amen. And as you are being washed, you pray over your sister or your brother in the Lord Jesus Christ. So unahin natin ang mga sisters this time. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lift me up and let me stand. Let us hold the brothers, meron na tayong space. And stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no First stanza. desire to stay. You heights I gain every day. Lord, plant my and stable land, a higher
gawain. Because we are in the midst of pandemic, maybe hindi man siya, mga kapatid, kaya yung ginagawa natin. Maybe we can have the distance, maybe we can just wear our face mask, and then pwede nating hawakan ang kamay ng ating kapwa believer, and then ipanalangin natin ang bawat isa. As we sing the song that says, "Come Holy Spirit, I need you." Amen. I invite all of you to please come with your face mask here in front. Amen. Panalangin natin lahat ang bawat isa na ating kapatid sa Panginoon, lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Amen. Maintain the distance. Amen. God bless you.
Amen. And as we sing, let us worship the Lord. This will be our last song. Manalangin tayo ngayong gabi. Is this still in Zoom pala? Still in Zoom. Okay. So na itong anyayahan din yung ating mga kapatid na nasa Zoom. Lapit uli natin ang kaso ni Sister Linda sapagkat hindi rin biro yung dinadaanan ng ating kapatid. Amen. At ang sabi ni Brother Ray, maging maayos na maparete na siya sa linan ng dugo. So, this is one of our concern this evening. Let us bow our heads. Panginoon, nais namin dalhin sa iyo aming kapatid. Nasa hospital pa rin hanggang ngayon. Lord, siya ay merong malubang karamdaman. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng iyong dugo. Ito ay para sa aming kagalingan. Panginoon, muli, nilalapit namin sa iyo si Sister Linda na nasa ospital sa Apalit ngayong gabi. Lord, tiniklaim namin na hindi na siya masalinan ng dugo. Hiniling namin na siya ay mag-negative sa swab at Lord, ipinagkaloob mo. Ngunit ngayon, Panginoon, hiniling namin na hindi na siya salinan ng dugo. Lord, ikaw ang siya magkaloob dito. Lord, minto ang kanyang lagnat, minto ang kanyang pag-uupo, at Lord, maging maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi namin alam kung paano, ngunit Lord, ipinagkakatiwala naman po namin sa iyo. Ganun din ang pangangailangan ng bawat isa na naririto ngayon. Panginoon, kasama ang mga pamilya, Lord, ang pamilya ni Brother Ruel, dinadalangin namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa buong circle. Ang pamilya ni Brother Rafi, ang 10 ng kanyang mga kapatid, Lord, sina Brother Alam, mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nakarating ngayong gabi, sina Sister Emma, ang Kalang family, mga kapatid namin sa Balongko, ikaw mo siya nakakaalam, Panginoon ng lahat. Nalangin po namin ang biyaya mo, ang siya sumunod sa kanila sa buong taon. Maging prospero sa kanilang buhay. Anuhin mo ang bawat isa sa hirap. Bigyan mo kami ng maayos na pamumuhay. Mga negosyo, palaguin mo. Mga anumang pinagkakaabalahan, maging maayos. Mga mahal sa buhay ng bawat isa sa amin na hindi pa namin nakakasama. Nawa ito yung taon na makasama na po namin sila. Kung inantay ka namin nung nakaraang taon, pahantayin ka namin muli ngayong taon ito.
babalik sa taong ito ay mag-aantay pa rin kami sa susunod. Sapagkat alam namin, Lord, na darating at darating ka. Panginoon, salamat sa mga kapatid po namin ito na bumubuo, Panginoon, ng munting iglesia dito sa lugar ng Pilipinas. Pagkaisin mo kami, alisin mo ang mga bagay na hindi maayos. Kung may mga tampuhan, may pagkukulang kami, hinihingi kami ng tawad. Ano man ang aming nabanggit na isip na hindi maayos, Panginoon, patawarin mo po kami. Salamat sa pag-ibig mo na patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Lord, you are our Lord and Savior. We thank you, God. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Jesus, Lord, salamat sa inyo. Dito po tayo nagtatapos. Ayaw ko na pahabain kasi napakagabihin ang nag-uwi sa Amen. Praise the Lord. Sa ating pagtatapos ay patuloy tayo magpanalaginan sa Panginoon. Amen. God bless you.